sharing love by the power of the Holy Spirit. Sa pamamagitan lamang ng banal na Espiritu na tayo ay pwedeng maintindihan ang pag-ibig ng Diyos. For without the power of the Holy Spirit, hindi po natin maintindihan ito. Your pastor gave me your text in 1 Corinthians chapter 13, verse 13. At sinasabi po ay ganito. And now, these three remain. Faith, hope, and love. But the greatest of these is love. You know, love is the bedrock. Ito po ay parang higaan na bato na dapat yan ang pundasyon ng lahat ng ginagawa ng isang totoong Kristiyano. For anything that does not start from the bedrock foundation of God's love, yan po ay walang halaga. And listen to this. Anyone who has the love of God, ang sino mang tao na nasa kanya ang pag-ibig ng Diyos at hindi umiibig, he lost everything. He who has the love of God but does not love loses everything. Bakit? Walang kwenta yung pinagagawa mo. Sinasabi mo may pag-ibig ka ng Diyos, pero hindi mo naman to pinapamuhay. You will lose everything. In other words, you are a useless person. Everything you do is useless. Ganyang kahalaga ang pag-ibig. Kaya nga maliwanag, kahit sa Book of John, dapat ang lahat ay ginagawa sa ngalan ng pag-ibig. Nabasa ko kanina to. Corinthians 16:14. Love. Ibig sabihin, do everything in love. But any person who has not the love of God, yung isa kanina, tao, may pag-ibig ang Diyos sa kanya, pero hindi umiibig. He loses everything. But this one is a person without God's love. He has nothing to lose. He has nothing to lose. Because from the beginning, he is a loser. Okay? Sa Tagalog, ang taong walang pag-ibig ng Diyos, walang mawawala sa kanya. Kasi umpisa pa lamang, walang-wala na siya. This is a loser. So to our visitors, sa aming mga bisita, it's no accident na nandito kayo to know and to listen to the love of God. Pagkat inuulit ko, ang taong walang pag-ibig ng Diyos is a loser. Siya po ay nakatakdang papunta, biyaheng impyerno. Nga lang minsan, parang walang pinagkaiba yung totoong nanampalataya, ngunit hindi naman to umiibig sa kapwa. Mukhang peke yata to. Yun yung narinig namin ni Jess kanina. Ano ang pinagkaiba ng isang totoong nanampalataya at hindi? Kung talagang nanampalataya ka, binago ka ng Panginoon, dapat may nakitang pagbabago.
At ang mga pagbabago yan ay nagmumula sa pag-ibig ng Diyos. For we are first loved by God. Tayo ay unang minahal ng Diyos. And therefore, it is our responsibility. It's not our obligation to love. It is our responsibility. Ito ay responde sa unang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi tayo umiibig because we are obligated to love. Because you know what? Kung ang pag-ibig ay isang obligasyon, sabi ni tatay, umibig ako. So, iibig ka dahil sinabi ng tatay mo. Pero tayo, umibig ako. Asan yung kapalit? Asan? Kasi sabi mo, obligation to love. The Lord God the Father demonstrated to us that love is free. Ang pag-ibig ng Diyos, when God decided to love the world, when God decided to love you and me, that He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in that Son will not perish, but have everlasting life. All you've got to do is believe. Nasa sayo. Libre ang kaligtasan na yan. Nasa sayo. Libre ang pag-ibig na yan. Hindi humihingi ng kabayaran ang Diyos. Kanya nga kung totoo na ang pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo, it must not be an obligation. It must be a response to the love, to the first love that God put into your life. Kaya kung ikaw ay narito sa iglesyang ito, kung ikaw ay nagpipreach sa iglesyang ito, kung ikaw ay kumakanta sa iglesyang ito, it's because of that first love. Hindi dahil sinabi ni pastor, dahil gusto mong magpasikat, dahil gusto mong makita ka na magaling kang kumanta. That's not a correct response to the first love. Libre po. Kaya kayo, yung mga gustong umibig o gustong ibigin, yung mga gusto nang manligaw, gusto nang magpaligaw, gusto nang pumasok sa relasyon, gusto nang mag-asawa, tanong ko, handa na ba talaga kayo? Handang-handa na ba talaga kayo? Hala, sige. Yung iba, pag nabubuntis, pakasal na lang kahit di pa handa. Di ba? Yung iba, naglilibin. Simula pa lang, mali na. Uso ngayon dito, premarital sex. Pilipinas, pasubok muna. Sige nga, mahal mo ba talaga ako? Mahal mo ba talaga? Ba't ayaw mo? Hindi mo ako mahal, di ba? Hindi mo mahal. Kasi ayaw mo eh. Ang pag-ibig na totoo, the agape kind of love, the divine love, ang pag-ibig na makalangit, ang pag-ibig na ng Diyos na nagkatawang lupa sa katauhan ni Kristo, ay hindi nang hihingi ng kapalit. Handa ka na bang umibig? Handa ka na bang ibigin? Kaya maraming mga nagiging problema sa relasyon. Kahit sa mga kapwa nating mga leaders. Di ba? Kasi nga, palaging nakatingin kung ano yung makukuha kesa yung maibibigay. The true agape love always looks at what it gives, but not at what it receives. Mahirap yun, mga kadalagahan. Pwedeng manligaw. Ano naman may bibigay mo sa akin? Imaginin mo, tanong ka agad, anong may bibigay mo sa akin? Tama ba yun? Ha? Parang, Lord, gusto kitang tanggapin. Maniwala sa'yo. Anong ibibigay mo sa akin? Wrong motive. Di ba? Mga kapatid, what is the best time para manligaw o maligawan? What is the best time para makipag-date o i-date? Mga kaibigan, ano yung best time na magpakasal na
O hindi pa? O gusto mo nang magpasakal? Parang ano, no? Parang nakayuko kayong lahat. Ewan ko. Di ba? Mahirap kasing topic to. Interesting, pero mahirap. Dahil ang kalaban mo rito, yung sarili mo. Alam nyo ba na ang pag-ibig is selflessness? Ang totoong umiibig ay hindi niya iniisip yung kanyang pangsarili lamang. Pero ngayon, pagka talaga mahal mo ako, anong may papangako mo sa akin? Anong ibibigay mo sa akin? Oh, grabe. O, tawa sila yan. Ayan, yung mga youth natin, ha? Yung mga youth natin. What is the ultimate purpose of love? There are two great calls in the Bible. Let me start with the first call in the book of Matthew, chapter 27, verses 36 to 40. Yan. Ano ba yan? Yung first great commandment. First great commandment, it talks about love. Alright? Yung first great commandment talks about love, and the second is discipleship. Ano sabi niya sa Matthew 27? Is it 27? Okay. Baba pa? O 22? Sige nga, baba. Tungkol sa pag-ibig. Hindi pa kayo naka. Matthew. Yan. Teacher, which commandment in the law is the greatest? Sabi ni Jesus sa kanya, Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. That's loving God. Another love is, verse 38, 39. The second is, love your neighbor as you love yourself. So this greatest commandment, number one, is a commandment about love. Okay? Again, tanong lang, when is the best time para makipag-date, manligaw, mag-asawa, to get to the ministry, paging kabahagi ng mga activities ng church? Kailan? Kailan? The best time is when you are ready with all your heart, with all your soul, with all your mind. Lahat. Kung ready na ang buong buhay mo na ipahayag ang pag-ibig mo sa Diyos sa iyong kapwa. Ano yun? Parang ano, no? Okay, ulitin ko. The best time to enter into any relationship, the best time to enter into any ministry, tandaan nyo po ito, when your life is ready to share God's love to other people. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kung ikaw ay magpapaligaw, handa mo bang i-share ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya, yung manliligaw mo? Kung ikaw naman ay manliligaw, handa ka na ba yung buhay mo na i-share mo ang pag-ibig ng Diyos sa nililigawan mo? Other words, the bottom line of any relationship must be for spiritual maturity. Spiritual maturity. Ha? Hindi ito pinag-uusapan ang economics. Hindi dito pinag-uusapan ang finances. Hindi rito pinag-uusapan ang physicalities. Alright?
Because if you are spiritually mature, if you are spiritually connected to God, all these things will follow. Pero pag uunahin mo, damdamin, pera, tsokolate, sex, companionship, wala yan. Wala yan. It must be, the center of that relationship must be God's love. Eh, magandang topic ito sa mga youth, sa mga ano, no? Kasi yung iba kasi gusto pogi, grabe, kilig ako, gusto ko siya. Saan kaya siya nakatira? Saan siya kaya dadaan? Grabe talaga. Kaya nakakalungkot, boyfriend, girlfriend sa Instagram, boyfriend, girlfriend sa Facebook, boyfriend, girlfriend, long distance, hindi pa nga nagkikita. How can you share God's love to them for spiritual maturity? Panay online, video call, ganyan. Ulo lang nakikita. Yun pala, aswang, walang paa. Wow, ang ganda. Wow, ang pogi, grabe. Walang pimples. Walang ganda talaga, kompleto buhok. Uy, edited pala yung photo profile niya, no? May mga ganyan no? Nung face-to-face na, ha? Ikaw ba yan? Sabi niya, ikaw ba yan, John? Ay, hindi ako si John. Hindi ako si John. Tinakwil na. Listen to this. The Lord will come for the second time, not via Zoom, not via online, not via Instagram or Facebook, pero darating siya face-to-face personal. Nakakalungkot. Uy, pare, may girlfriend na ako. Sinagot na niya ako. 30 days namin sa Facebook lang. Pare. Ikaw pare, hanggang ngayon wala ka pang boyfriend, girlfriend. Ang pinakamataas na kadahilanan or purpose of any relationship should be the glory of God. Should be spiritual maturity. Kaya dapat ito tinuturo talaga sa mga totoong mananampalataya. Paano, Torny? Nandun na kami sa relasyon. Then mag-make up kayo. Dalin mo rito sa church, yung boyfriend at girlfriend mo. Mag-attend kayo ng discipleship group, mag-attend kayo ng Sunday school, mag-aral kayong sabay sa Biblia. Mag-meditate kayong sabay para sa Panginoon. It's not yet too late, for God gave us the hope. Kaya nga, there remain 3. Sabi niya, love, hope, faith, and hope. May pag-asa. For as long as may pananampalataya ka. Pero higit sa lahat, yung pag-ibig. Mamaya, naroon tayong fellowship. Kung di may fellowship tayo, magtanong kayo mamaya. Paano, attorney? Paano? Di ba? Parang mahirap kasi talaga, no? Pumasok sa relasyon. So, when is the best time? When your life is ready to share God's life. And the second call is Matthew 28:19 and 20. Anong kinalaman nito sa pag-ibig? Ang laki ng connection nito sa pag-ibig. When is the best time to date or to be dated? When is the best time to court or to be courted? When is the best time to enter into marriage? When is the best time to enter into ministry? When is the best time to become an evangelist, to become a pastor, to become a preacher? All these questions are answered by these 2 great calls of God. How do you love others?
there is here the great call. Make disciples. Imaginin mo, Hindi mo pa naintindihan ang ibig sabihin ng pagiging disciple, nagpapaligaw ka na. O hindi mo pa naintindihan kung anong ibig sabihin ng disciple, nanliligaw ka na. Hindi mo pa naintindihan ang ibig sabihin ng disciple, kumakanta ka na. O nagpipreach ka na. Hanggat di mo naintindihan ang ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos, hindi ka pa qualified. at hanggat hindi mo pa naintindihan, kahit alam mo ang pag-ibig ng Diyos, dapat alam mo kung paano express ang pag-ibig ng Diyos. Discipleship. Discipleship. Love your neighbors by going out and making them disciples, baptizing them in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit. And teach them, teach them what? To obey the laws of the Lord. Dito ba umiikot ang relasyon mo? Dito ba umiikot ang ministry mo? We were also listening ni Jazz kanina sa isang speaker nasa stage siya ngayon habang nag-broadcast siya. Missionaries Conference. Imagine mo yung Calvary Church, sabi niya kanina, isang session pa lang, 7,000 people in attendance. Grabe niya na, Pastor Rolly. Isang session pa lang, 7,000 in attendance. Yung miyembro ng Calvary Baptist Church. Tayo nga, 700, hirap na. At alam nyo, yung mga members doon, givers. They are the ones supporting missionaries all over the world. Ano meron sila? Kung wala sila ng pag-ibig ng Diyos at hindi sila kasakop sa pangalawang pagkatawag ng Great Commission, hindi nila magagawa yun. They know that their money is invested in heaven. No wonder, 7,000, one session pa lang. Because they understood well the greatest commandment of loving God and loving others. They understood well that loving God and loving other people is by virtue of discipleship. Idi-disciple ko ba, attorney? Yung manliligaw sa akin? Yung asawa ko? Kung ako ay leader ng praise and worship, will I disciple my members? Ikaw ang sumagot. Ikaw ang sumagot. Ano bang ibig sabihin ng disciple? Sa Tagalog, tagasunod ni Kristo. Simple. Ang isang disciple ay tagasunod ni Kristo. Kung totoong si Kristo ay nasa buhay mo, kung totoong si Kristo na siyang pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo, sumusunod ka ba sa Kanya? At kung sumusunod ka sa Kanya, then you are a disciple. He who loves one another will be the disciple of the Lord. Maliwanag siya sa John. Diba? Ang umiibig sa kanyang kapwa ay makikilala siyang disciple ng Panginoon Jesus. Applicable ba to sa Eros Love? Yes. Nililigawan ka ng boyfriend mo. Nagpapaligaw ka na. Alika, mag-pray tayo. Anong pray na sinasabi mo? Hindi ako marunong mag-pray. Hindi mo, nanliligaw sa'yo, o kaya boyfriend mo na, o kaya asawa mo na, hindi pa marunong mag-pray. Paano yun? Paano nangyari yun? Ibig sabihin, sa dalawang kategoryang sinabi ko kanina, either you have the love of God, but you are not loving. Or you don't have the love of God, and you have nothing to lose because you are a loser. Kahit anong gawin mo, loser ka. Huwag kang magtaka, iniwan na naman ako, bakit ganito buhay ko, bakit ganyan?
Kasi nga, wala pa talaga ang tunay na pag-ibig ng Diyos sa'yo. Yung iba naman, may pag-ibig pero sa iba. Hindi talaga totoong umiibig. Kasi nga, paano mo malalaman na isa siya'y totoong umiibig kung siya nga ay disciple ng Panginoon? Girlfriend mo, 1 year na, ni minsan, di pa kayo nag-church na sabay? Problema yan. Boyfriend mo, ng 6 months, hindi pa nga kayo nagsabay, nananalangin. Anong ginagawa nyo sa relationship ninyo? Di ba? Malalim po ito. Nakahulugan ng pag-ibig. Pero napakadali. Napakadali ang trabaho ng pag-ibig at yung taong totoong umiibig. What complicates the meaning of love ay yung sarili nating gusto. Ang nagpapahirap at nagpapakomplikado sa kahulugan ng pag-ibig ay yung sarili natin. Kasi may sarili tayong gusto, may sarili tayong kaparaanan, may sarili tayong pamantayan, may sarili tayong kwalifikasyon. E sabi nung nanay mo, o yan ba yung manliligaw mo? Opo. Ano yan? Nay, Kristiyano yan. Church yan. Qualified na qualified. Sinesharean nga ako eh. Alright, very good, qualified. Ang tanong naman ng nanay, ikaw ba anak qualified para sa kanya? O siguro, dadalhin na lang nila ako sa church nila. Pagka ganun, hindi yan. Dapat malalim na ang iyong spiritual involvement mo o connection mo sa Panginoon. Kaya dahan-dahan lang. Dahil sa technology kasi, Sister Jazz, napakabilis ng lahat. Napakabilis. Di ba? Text pa lang, may relasyon na. Text pa lang, break na. Di ba? Yan ang buhay ngayon. Now, at least yan yung I would like to share about love in relationship. But let's go back to your text. 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Sabi diyan, love is the greatest among the three. Why is love the greatest among the three? Mga kapatid, intindihin po nating maigi ito. Intindihin nating maigi ito. Paul talk about spiritual gifts in chapter 12. Paul talk about the ministries of many believers. Okay. But all these gifts, gift of tongue, gift of prophecy, gift of knowledge, gift of service, ministry, discipleship ministry, preaching ministry, youth ministry, men's ministry, all these ministries will come to an end. Will come to an end. Kailan to natatapos? When Jesus Christ comes and brings you and me to heaven, may ministry ka pa bang gagawin sa mundo? Gagamitin mo pa ba yung mga gifts mo sa Holy Spirit? Wala na. Wala na. Magpo-prophesy ka pa ba sa langit? Ha? Wala na. What happens to your hope? What happens to your faith? Faith, according to Hebrews 11:1, is what? The evidence of what we expect to happen and hoping
to see the things that are not seen. Now, faith is the reality of what is hoped for, the proof of what is not seen. That is hope. And that's faith, and hope is a component of faith. Ang pananampalataya ay siyang kumpiyansa mo. Faith is trusting God. You trust God and His plans. Nagtitiwala ka sa Diyos, sa Kanya at sa Kanyang mga plano. At ang Kanyang mga plano ay maganap, dapat meron kang pag-asa, meron kang desire, meron kang expectation na mangyayari ito. Now, love. When Jesus Christ comes, kinuha niya na tayo. Saan? Papunta saan? Sa langit. When we get to heaven, listen, pagka nando na tayo sa langit, nakikita mo na ba ang Panginoon? When we get to heaven, we are there face to face with the Lord. Do you still need faith? Kailangan mo bang manampalataya while in heaven? Kailangan mo bang umasa na makita ang mga inaasam mong makita sa iyong pananampalataya? Hindi na, because kitang-kita mo na. Kitang-kita mo na. Kaya nga sinasabi niya rito, among these three, love, faith, and hope, love is the greatest because love is God Himself. God is love. Heaven is the place of love. That love that is mentioned in 1 Corinthians 13:13 is all about God's love. Na siyang magdadala sa atin sa langit. At ang langit ay lugar ng pag-ibig. And only love there remains to love God and to love others in heaven. Ito yung paliwanag dyan, no? Kaya bakit mas dakila, mas superior, mas supreme ang pag-ibig kesa pananampalataya at hope. Because that faith remains while you are in this world. Dahil pinagkakatiwalaan mo ang Diyos sa Kanyang pangako. Okay? At umaasa ka ngayon because of that faith na gagawin ng Diyos ang Kanyang pangako. Eto na nga siya. Eto na ang anak ko. Kukunin na kayo, dadalhin na kayo dito kung nasaan ako. Hindi pa ba sapat na kasama mo na ang Panginoon? That is love. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga, sa relasyon natin, sa ministry natin, sa mga gifts natin, without that God's love, everything is useless. Tingnan natin yung verse 1. Tingnan natin yung verse 1 ng 1 Corinthians chapter 13 verse 1. Walang saysay ang lahat ng ating ginagawa kung hindi ito nagmumula sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga kahit yung mga kalaro ko sa basketball, ang hirap integrate yung God's love sa paglalaro ng basketball. Kasi minsan nga sabi ko, mga pastor na ko minsan nagmumura pa. Lalo na pag hindi nakashoot. Ay, di ba? Ay, pag di nakashoot, nakakapagmura. If I speak the languages of men and of angels, but do not have love,
I am a sounding gong or a clanging cymbal. Para kayong para kayong tugudugudug. Ingay, walang rhythm. Kasi walang love. Ito yung sinasabi, we're talking of this the fruit, the gift of the Holy Spirit. Speaking in tongues. Prophecy. Ito walang kwenta kung walang pag-ibig. Sinasabi niya. That's why love is superior, supreme, and greater than the gifts of the Spirit. Ang gifts of the Spirit will cease, will end, but love has no end. Walang katapusan ang pag-ibig hanggat na andyan ang Diyos. Kaya kayo, mahal na mahal kayo ng Diyos hanggang sa ngayon, kahit bukas. At handa niyang yakapin kayo kahit na kayo at ako ay sagana sa karumihan. At handa siyang yakapin tayo kahit tayo ay madumi. Yan ang klaseng pag-ibig ng Diyos. He is willing to embrace us despite the dirts, the sins, the wickedness, mga kasalanan natin. Halagang rason ng lahat ng ating ginagawa must be the love of God. Kaya kung kayo narito, move by the love of God. Check yan. But if you are here, not as a response to God's first love, X yan. Uy, punta tayo doon. Punta tayo doon kasi after the service, merong papaitan. Merong kainan. At saka makikita ko yung crush ko. Siyempre, pasikat. Verse 2. Ayan. Still, sinasabi dito sa verse 2, that love is superior than the gift of the Spirit. If I have the gift of prophecy, galing mo mag-prophesy, you can understand all the mysteries and have knowledge, advanced na kaalaman sa mga bagay-bagay na nangyayari. You even have the faith, a faith that can move mountains. Meron kang pananampalataya that you can cause miracles. You can move mountains. But do not have love. Ano sabi diyan? Walang kwenta yan. Walang kwenta yan. I'm nothing. That's why love is the greatest among the three. Kasi kung may faith ka nga, wala ka namang love. Because faith and hope are the expressions of God's love. Component lang to. The faith and the hope is just the way you express God's love. Ako'y naniniwala sa Panginoon na gagawin niya to at umaasa ako na mangyayari ito. Hope makes all things possible. Faith makes all things possible. Hope makes all things happen. Okay? Ang pananampalataya, lahat ng bagay ay posible. Ang pag-asa, lahat ng bagay ay mangyayari. But love make all these things easier and great. Without the love of God, mahirap intindihin ang mga bagay-bagay na nakakasakit sa atin.
But if you are focused on God's love, naintindihan mo ang Romans 8:28. Naintindihan mo ang Matthew 6:33. Ano sabi ng ng Romans 8:28? Ang lahat ng bagay ay nagaganap para sa ikabubuti mo. Kung ikaw ay tinawag at namumuhay ayon sa purpose ng Diyos. Hindi ka nakapagtapos? Problema ba yon sa pag-ibig ng Diyos pag di ka nakatapos? Brinig ka ng boyfriend mo. Problema ba yon kung may pag-ibig ka ng Diyos? Dahil God's love is expressed through faith and hope. Ibig sabihin, hanggat nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos, dito sa lupa, ang pananampalataya at pag-asa, ang weapons mo to be victorious not only in this world, but to enjoy the promises of God in heaven. Romans 8:28. And Matthew 6:33 says, seek first the kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mahalaga po na kahit na nga may pananampalataya ka, kung wala ka namang pag-ibig. Mahalaga po na kahit na ikaw ay umaasa, kung wala ka namang pag-ibig, wala po tong saysay na to. Hindi makabuluhan. Let's go back to verse 5 ba yun? 1 Corinthians. (13:4). Love is patient. Wow. Love is kind. Love does not envy, is not boastful, is not conceited. Pagsabay-sabayan na natin yan. Ito, sinasabi, mix na to. Love is and love is not. Okay, simple lang yan. Love is long-suffering. And when we say love is long-suffering, ito ay paghihintay at matyagang naghihintay. Kahit na maraming problema, kahit na maraming mga struggles, kahit maraming mga challenges sa buhay. Dapat kumakapit ka sa pag-ibig ng Diyos, at kung totoong may pag-ibig ka sa Diyos at sa kapwa mo, dapat matyaga kang naghihintay. There are two waiting circumstances. Naghihintay ka ng pagpapala sa lupa, at naghihintay ka sa pagbalik ng Panginoon to enjoy eternal life in heaven. Ang ibang mga Kristiyano, naghihintay lang sa mga pagpapala sa lupa. Kaya pag hindi nakapaghintay sa pagpapala habang nabubuhay sa lupa, pag hindi dumating, sinisisi ang Diyos. Hindi nagiging matagumpay because, nakapokus sa blessings. Ha? Dapat higit sa lahat,
nakafocus ka, at dapat patiently excited ka for the coming of Jesus Christ. Dapat yun yung mas mataas na antas. Kaya kapag nakipagrelasyon ka, alam ba ng boyfriend mo? Alam ba ng asawa mo ang second coming? Saan kayo nagtsatsaga? Saan ka nagtsatsaga? Kaya nga, sabi ko kanina, the standard of getting or the qualification of getting into any relationship or ministry for that matter is God's love. Ready ka bang umibig sa Diyos at handa ka bang i-share ang pag-ibig ng Diyos? Mga magulang, mga elders, mga youth leaders, turo nyo to sa mga kabataan. Kung minsan ang problema dyan, tayo pa ang nagmamatch. Pwede, bagay kayo. Bagay kayo. Professional na kayong dalawa eh. Kumikita na kayo, pwede na yan. Nakarating naman sa elder, sabi niya, Amen. May amen pa eh. Kasi nakita mo, professional, malaking sweldo. Uy, malaking tithes yan. Dalawa na sila. Ang tithes, hanggang other people, that is useless. Tandaan natin, verse 1, anything you do without God's love or not done in the name of love is useless without any spiritual value. Walang halaga yan. See? Kaya nga dito, napakalaga yung sinasabi dito. Love is patience. Paghihintay. Love does not dictate the true lover. Minsan kasi, Lord, sabi mo, pangako mo, ba't di mo binibigay? Bigay mo para magpatuloy ako sa ministry. Ang galing, oh. Ibigay mo na, Lord. Mag-promise. Promise, magpapatuloy ako, Lord. Bigay mo lang. Sige na. Kung hindi mo bibigay, hindi ako magpapatuloy. Nanakot pa. May kaso ka pang grave coercion. Ganun ba yun ang totoong umiibig sa Diyos? Love is patience. At habang ikaw, alam mo ba, ang kasunod niyan is love is kind. Habang ikaw ay naghihintay, sa pagpapala ng Panginoon sa iyo, sa lupa, at habang hindi pa siya dumarating, ang ibig sabihin ng love is kind is, dapat humingi ka ng tulong sa Diyos kung ano ang mabuting magagawa mo habang ikaw ay naghihintay. Take note, being kind means asking God to help you do something positive, something good. Hindi yung habang naghintay ka, hindi mo nahintay, ayoko na sa iyo. Ayoko na sa'yo, pastor, kasi hindi mo ako pinapansin. Tagal ko nang inintay na pansinin mo ako, pastor. Hindi mo ako pinapansin. Nasagi na nga kita. Hindi mo pa rin ako. Ayoko na. Grabe, hindi lang napansin, ayaw na. Ang totoong umiibig, I tell you, the agape kind of love. Lahat tayo. Dapat tanggalin na natin yung isang bagay na, anong para sa akin? Anong mapapala ko? Remember the number 1 commandment? Just keep loving God. Just keep loving God. Dapat ano ang may bibigay mo sa Diyos? Nakapurihan. Bahala siyang, mag-bless sa'yo.
But with or without blessings, you must continue loving God and loving others. That's why love is kind. Imaginin mo, krini-criticize ka na, hindi ka naintindihan ng mister mo, pero you still do positive things to him. That's the kind of life. Yan yung love is kind. Kahit na may binabad mouth ka niya, kini-criticize ka niya, o pinapasama ka niya, gumagawa ka pa rin ng mabuti sa kanya. And that kind of kindness is God's love. Kagaya nga ng Diyos. Habang tayo'y patuloy na gumagawa ng mga kababalaghan sa mundong ito, mahal na mahal pa rin tayo ng Diyos. Because of His love. Love is kind. Positive pa rin. Anong sabi niya? Anak, kahit ngayon, kung ikaw ay magsisisi, anak, kahit ngayon, bumalik ka sa akin, kumalas ka na dyan sa maling ginagawa mo, kahit ngayon, tanggapin mo lang ang aking pagpapatawad at bumalik ka sa aking piling, gagawin ko yan ngayon sa'yo. At gagawin kitang maputing-maputi katulad ng snow. Nakakita na kayo ng snow? Yung snow? Yung ice na ganyan? Anong kulay noon? Pula o itim? Puti. Di ba? Puti. Snow. Sabi ng Panginoon, I will forgive all kinds of sins and righteousness. And I will make you as white as snow. Remembering not your sins anymore. But what you can do today forward. Love is patient. Love is kind. Love does not envy. Ito yung inggit minsan. Ayaw natin ng ibang tao ay nakakatanggap ng pagpapala. Bakit siya? Bakit siya? Ako nga umattend ng church, wala pa akong absence. Pati nga sa praise and worship, wala pa akong absence. Palagi nga akong nagpe-pray. Pero bakit siya? Pinagpala mo, bakit ako hindi? Mali. Ikaw makasalanan ka, pero ikaw ang ginagawa mo. Envy ang tawag dyan. Ayaw mong pagpalain ang ibang tao. Gusto mo ikaw lang yung pinagpapala at pinagpapapalo. So love does not envy. Kailangan. Dapat nga pinagpe-pray mo pa siya na gumaling, makabalik sa Panginoon. Hindi yung nakita mo sa labas, wag ka nang pupunta sa church dakilang makasalanan ka. Oh. Sino ba sa atin ngayon ang hindi nagkakasala? Aber? Kung makapagsalita ka, kala mo ikaw ay banal na. Kala mo nasa langit ka na. Hindi ganun. Pag-pray nyo. Brad, matagal lang nawala sa church. Nakita mo na may maling ginagawa. Sabihin mo lang, Brad, sis, I just want you to know, I'm praying for you. That makes sense. Because God loves you. And I love you too. Di ba? O kaya ganito ka. Buti nga sa'yo. Lalo pag hi. Pero pag nakatilig ka, buti nga sa'yo. Ano bang Kristiyano yan? Yung sinasabi, asan yung pagkakaiba? Love is not boastful. Hindi ito mayabang. Nakagawa ka ng isang bagay, that's mine. Ako yan. Ako ang may
Gagawa niyan? Dito? Church na to? Ako ang ano yan, nagsimento nito. Wala ako, hindi yan masisimento. Yabang. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi yan nagyayabang. Ba't kailangan mo pang sabihin sa ibang tao? Kasi gusto mong maging sikat. Kaya sa susunod, sabi niya, huwag kang conceited. Yan susunod. Kasi kung mabasahin niyo to, sunod-sunod to. Huwag kang conceited. As if ikaw lang ang may kakayanan na ang Diyos hindi niya kaya. Conceited. Sa Tagalog ng conceited. Ayun, mas mathigit pa sa mayabang. Mayabang na, ano pa siya? Hambog pa. Gawin kita kayang hamburger. Hamburger. Naikwento ko nga ito sa mentoring. We went to Antipolo Church, one of the Antipolo churches. During the pandemic, itong si pastor at yung asawa niya, wala naman silang support. Talagang nabubuhay sila sa love gift. Kung meron. Kung wala, wala. Ngayon, mayroon siyang isang miyembro, during the pandemic, natanggap pagiging isang security guard at nagkataon yung anak niya ay 5 months pa lang. Walang mawawalan ng panggatas. Yung asawa niya naman ay full-time housewife. Nawalan siya ng trabaho. Dumaan ang mga buwan, talagang wala na silang makain. Sabi niya kay pastor, Pastor, pag-pray niyo naman kami. Walang-wala na po, pandemic pa. Si pastor naman, may bigas, luto lang siya. Dahil pandemic, si pastor, alam niyo, si pastor nagluluto. May mga pagkakataon na pag nagluto siya, ibinibigay niya sa mga miyembro niya na walang makain during pandemic. Lalo na yung tao na yun na merong 5 buwan na anak. At alam nyo ba, silang mag-asawa, kasi wala silang anak. Sa isang araw, minsan, hindi na sila kumakain. Nagmimiss na sila ng meal. Alam nyo bakit? Ibinibigay na lang nila sa mga miyembro nila. And you know what? Kasi it talks about conceit, being conceited and boastful. Sabi niya, hindi niya sinasabi yon sa miyembro niya. Nasabi niya lang sa akin dahil ako ang nagtanong sa kanya. Dahil yung tao na yon na tinulungan niya ay kliyente ko. Nung nawala siya, tinanggal siya ng security agency, nag-file ako ng labor case. Sabi ko lang sa, Pastor, paano nabuhay si Efren nung time na wala siyang sweldo? Well, honestly, attorney, blah, 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 blah. Kung ano isusubo namin, binibigay lang namin sa kanila. Humble person. Di kailangan pagsabi. Di ba? Kung may magaganda tayong ginagawa, don't be conceited. Don't be boastful. Alam naman ng Lord yun eh. The Lord knows every good deed you do in the name of love. Verse 5. Does not act improperly. Does not act improperly. Ito yung mga ano eh. Ito yung mga dalawa itong does not act properly. Ang pag-ibig daw ng Diyos, hindi yan bastos at hindi weirdo. Hindi yan bastos at hindi weirdo. Lalo na sa mga bus, kitang-kita mo yung 60 years old nakatayo.
Ikaw na may kampanting-kampante at nagsiselfon ka. Kristiyano ka. What will you do? Dili kaya? Hindi ka mala. Yun yung pinuntahan namin dun sa Antipolo. Grabe. Halos lahat. Dadaan sa'yo na magmamano. Magbe-bless. Bless mo naman kami, attorney. Ewan ko kung nasabi ko na rin dito. Imaginin mo. Sabi ng pastor, lahat nung at magbibigay tayong lahat. Magtatanim tayo sa buhay nilang mag-asawa, si attorney at saka si Sister Jazz. Lahat tayo magbigay. Lahat tayo magbigay. Kung piso, kung 5, anything you want to give them. Parang maiiyak ka. Gaano nila kamahal ang Diyos. Everybody stood up. Para kaming nag-uwi ng sako. Physical na gifts at saka non-physical gift. Merong isang bata, ilang taon na yun, Jazz? 14, 15, 16, nabangga. So, nagkaroon siya ng neurotic adverse effect sa kanyang katawan. So, may konting problema yung pag-isip niya, saka yung lakad niya kasi nabunggo. Pero, she can think and act well. Sabi niya, from there, naglakad siya. Nandito kaming dalawa. Tinatanggap namin yung regalo nila. Attorney, wala po akong magagawa. Magbe-bless na lang po ako sa inyo. Wow, maluluha ka. Willing to give. Naalala ko tuloy yung kwento sa Biblia, nung isang prostitute, nung nakita niya si Jesus, nakikipaghapunan, Pastor Rolly, wala siyang maibigay. Samantalang yung iba, grabe sila magbigay. Alam mo ginawa niya? Hinugasan niya yung paa ni Kristo ng kanyang luha. At pinunasan niya yung paa ni Kristo ng kanyang buhok. If you love God, you can love Him by what you have. Pero hindi kailangan maging proper tayo. May kawirduhan naman, di ba? May mga kawirduhan. Alam mo ang mga weirdo? Yun bang you project yourself na kakaiba? Di ba? Meron ako, umattend kami sa CCF, napansin ko yun Sa CCF, nung umattend tayong dalawa. Tama yung mga bata. Yun mo sa CCF, dito, ang mga tao doon talagang mayayaman Tapos, meron akong nakita na pinagtitinginan kasi sa CCF, sa labas pa lang, ang dami na yan, yung labi nila, dami yan. Pero mo naman yan, naka-miniskirt, kaganyan na siya talaga. Tapos pupunta ng church. Yung mga iba naman, weirdo. Kung totoong umiibig ka sa Diyos, hindi ka papansin. Be careful when you dress yourself. Be careful of your behavior. Okay, pagpasok mo naman sa church, "Oy, kumusta kayo dyan? Ano kayo dyan?" Mga ganun. Alam mo, napakasoli mga usapan. Eto naman, so ang ingay, Huwag tayo papansin. Kawirduhan yan. You behave properly. Huwag kang makasarili. Palagi mong iisipin yung makakabuti sa kapwa mo. Hulin mo yung sarili mo. A true loving believer is one who thinks better for the good of their neighbor. Huli na siya. Sabi nga, the last shall be the first. And the first shall be the last. Kaya ako, gustong-gusto kong kasama yung mga pastor. Ano mo, Sister Eva? Gustong-gusto ko. Kasi talagang pagkasama mo yung mga pastor, busog na busog ka ng pag-ibig nila. Grabe. Kaya pag umuwi kami ni Jazz, kaya nga, bibili kami ng malaking sasakyan.
Kasi pag umuwi kami, kala mo may farm kami na 2 hectares, 3 hectares, Brother Rolly. Noong isang araw, punta ako ng Montalban yata yun. Kasi, yun bang piling ng saging na tinapyas sa puno? Tapos bibigay sa yung buo? Kaya may baon kaming saging. Ako, palaging may saging na baon. Kakatuwa ang Panginoon, kakatuwa. Yun, makikita mo talaga yung mga totoong shepherd of God. Di ba? Nagmamahal. Wala man silang maibigay na pera. Kung ano. Huh? Kulang na lang, manok na nagtitilaok eh. Titit, pit-pit-pitak, pit-pit-pitak. Kut-kut-kutak, kut-kut-kutak. O, Ilocano man. Alam mo yung pit-pit-pitak? Pit-pit-pitak. Kuripot. Chismosa. Kut-kut-kutak. Kutak ng kutak. Next. Yan. Does not keep a record of wrongs. May mga believer na nagtumataya pa rin ng wedding. Yun bang may listahan ng numbers o kaya loto? Ito yung mga naglilista din ng kamalian ng ibang tao. Ayoko makipag-fellowship dyan kasi ang dami niyang ginawang mali sa akin. Ang totoong mananampalataya na nasa kanyang pag-ibig ng Diyos does not keep a long list of wrongdoings of other people. Kasi ang Diyos, nung pinatawad ka, kinalimutan na niya lahat ng kasalanan mo at kasalanan ko. Ikaw naman, nung nanliligaw pa lang, hanggang ngayon, tandang-tanda mo pa rin. Kaya pag nag-away kayo, di ba nga nung nanliligaw ka, ganyan ginawa mo din eh. Hindi ka nagbago. Parehas lang sila, hindi pa rin nagbago rin yung nagsasabi. Ganyan ka, nung magkasintahan tayo, ganyan pa rin ang sinasabi mo. Hanggang ngayon, ganyan din ang sinasabi mo. Parehas lang silang hindi nagbago. Pero kung ikaw, huwag ka nang makisawsaw, huwag ka nang, sabi nga, be patient and be kind. Magtiyaga ka, nangawa sa nangawa, o gumagawa ng masama, pero do something positive. Yun, no? Di ba? Yan ang pinaka-legit na dapat gawin. Ha? Mali na nga ginagawa niya, dadagdagan mo pa. Eh, di talagang away kayo. Nangahamon ka talaga. Ano pa sabi niya dyan? Next verse. 3 minutes. Finds no joy in unrighteousness. Hindi yan natutuwa sa mga maling gawain. At hindi rin natutuwa sa mga tiwaling gawain. Bagkus siya ay natutuwa sa katotohanan. Yan ang pag-ibig. Kaya nga, lalo na ngayon, LGBT, preteen marital sex, live-in. Are you happy in that act of unrighteousness? Sabi niya diyan, matuwa kayo laang doon sa katotohanan. At ang katotohanan ay ang salita ng Diyos na dapat sundin. Yan ang katotohanan. Next verse. Eto na. Ang pag-ibig ng Diyos bears all things. Yan na. Believes by faith all things. Believe all things. Believe, hopes all things, and endures all things. These are the characteristics of God's love. Lahat kaya niyang harapin at i-take. At naliniwala siya sa lahat ng bagay. At umaasa siya sa lahat ng bagay. At matatag siya sa lahat ng bagay. Balik lang kayo sa Romans 8:28. Yun. And, sabi ko nga, lalaktawan na lang natin, lundag tayo sa 13. Sabi niya doon, after all these things. Although, before I forgot, alam mo yung bears all things,
hopes all things, endures all things. Kung ako ay nagkakasala, o yung partner mo ay nagkakasala, mali ang ginagawa, anong dapat mong gawin? Ito yung bears, believes, and hopes all things. Ang pag-ibig ng Diyos ay mapagbata. Ano ang kahulugan nito? Kung ang kapwa mo, o ang asawa mo, o ang partner mo, o ang kapwa mananampalataya mo ay talagang nakita mong may problema, nagkakasala, ang sabi ng Diyos ng kanyang pag-ibig, yakapin mo siya, takluban mo siya, ihele mo siya, paduduhin mo siya kung kailangan mong paduduhin hanggang siya ay lumago sa pananampalataya. Yun. Ihele mo siya. Wag mong buksan siya o wag mong hayaang kainin ng eagle or ng lion o ng ahas. A true love will push you to take care of him. Naniniwala ka na yung nangyayari sa kanya ay may mensaheng Panginoon. Naniniwala ka na kayang baguhin ng Diyos at umaasa ka na babaguhin siya ng Diyos. Pagka ganyan ang nasa atin, ang pag-ibig ng Diyos, then your song, walang imposible sa Diyos, will happen. But bottom line, before I call Jazz, the greatest among love, faith, and hope is love. Because love is that which will bring us to heaven. Life, babasahin nyo yung mga next chapters, even the chapter that you gave me sa 2 Peter chapter 3. Magugunaw ang mundo, but the love of God remains forever. We will enjoy God face to face in heaven. That is what is more important to us. Mga kapatid, God loves you. Sana, before you leave this place, take God's love. Or if you have God's love but you're not loving others, you commit yourself to the Lord. Tell to the Lord, Lord, starting today, help me to love you by loving others, by discipling other people. Let's welcome Miss Jazz as she shares the word of God and prayer. Amen.